takot sa pagpupulsya ng mga katulayan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Makapasukan ang paglalahat ng mga maling aral ng relihiyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, manapa laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatang nanalangin, humingi at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo, hindi lang ninyo kami nauunawa. Humanda kayo! Muli po mga kababayan ay bumabati po kami ng isang magandang gabi sa lahat. Lalo na sa mga dati kong kasamahan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sana po mga dati kong kasama ay maunawa ninyo ito pong aming ginagawang pagbubunyag sa mga aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Wala po kaming layuning manira, manakit ng damdamin. Manapay ang layunin po namin ay imulat po namin kayo. At palagay ko po ay panahon ng sama-sama po tayong magsigising para tayo magsama-sama sa isang tunay na samahan sa Diyos. Alalahanin sana ninyo, mga dati kong kasamahan, na ang puhunan po namin sa ginagawa po naming pagbubunyag na ito ay ang aming sariling buhay. Hindi po namin ito isasakripisyo kung wala kaming layunin na kayo ihatid sa tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya sana po ipangunawa lamang. Wala po sanang personalan at kami po ay naglilingkod lamang sa inyo. Ngayon, gaya po ng ipinahayag po namin kanina, ay amin pong ilalantad sa inyo ang isa na namang kabaliwang aral. Forgive the term, pero yun po ang totoo eh. Amin pong ilalantad ang isa na namang kabaliwang aral na itinuturo po ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo. At ito po mga kababayan at mga dating kasamahan ko sa Iglesia, ito po'y kakaiba't naiiba. Sapagkat ito pong tinutukoy ko na isa na namang kakaibang aral o kabaliwang aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay idinamay na po nila. Mismo ang ating Panginoong Kristo at ang Amang Diyos mismo na nasa langit sa kanilang mga kaibangan. Inuulit ko, forgive the term. Alam po ninyo mga kababayan, natutuwa naman kami at maganda po naman ang feedback mula po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo sapagkat kami po raw ang nagiging boses nila. Yung po bang mga bagay na hindi nila magawang itanong sa kanilang mga ministro, sa pamamagitan daw po ng programang ito, ay nagiging daan po tayo. Ang programang ito, para ma-voice out nila ang mga bagay na gusto nilang maliwanagan, sapagkat sila man ay merong mga pagdududa. Kaya atin pong pag-aralan at talakayin itong paksang ito na ipinayag namin sa inyo, ugnay po sa isa na naman na kabaliwang aral po ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nung nagdaan, kung inyo pang natatandaan ay binigyan daan po natin yung may kinalaman sa isa sa kabaliwang aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na kung alin to, yung po bang itinuturo nila na sila lamang daw ang maliligtas. Itinatangi po nila ang kanilang samahan o reliyon na tanging ililigtas ng Panginoon Diyos. Alam po natin mga kababayan na walang taong matino na maniniwala sa ganyang uri ng pagtuturo. At katunayan po niyan mga kababayan, ay gusto po muna naming basahin ng itong isang tala sa Biblia para patunayan po namin sa inyo na isang kabaliwang turo yung ituro mong ang Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas, yung Iglesia itinatag ni Ginoong Felix Manalo.
Anong katunayan ito po isang kabaliwang turo? Babasahin po muna natin ito sa mga gawa ng mga apostol sa Kapitulo 10, 24 hanggang 35 ang talata. At binukan ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay niyang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Bakit po natin nasabi na isang kabaliwang turo, mga kababayan? Yung pag-aangkin ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na ang kaligtasan sa kanila lamang nakalaan. Sabi po ng banal na kasulatan ang Diyos na sa Kanya pong kamay nakasalalay ang kaligtasan ng tao, hindi po nagtatangi ng mga tao. Anong katunayan, mga kababayan? Sa bawat bansaan niya, kailanman at ang tao ay may banal na takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran, ang mga taong yan magiging kalugod-lugod sa Diyos o sa ibang kapayagan yan ang mga taong Kanyang ililigtas. Kaya isang malaking kabaliwan na ituro ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na sila lamang daw ang maliligtas. Ngayon, pag-usapan po natin, mga kababayan, ano po naman yung isa pang kabaliwang aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na itong kabaliwang aral na ito, masasabi natin ito'y ikangay, sobra na to. Sapagkat sa kanilang kahibangang ito, mismo ng ating Panginoong Kristo at ang Diyos mismo ay idinamay na nila dito sa kanilang mga itinuturong ito. Ano po ba yung turong niya? Nakakaiba't naiiba sapagkat idinamay na po maging ang ating Panginoong Kristo at ang Diyos mismo sa kanilang mga kahibangang turo. Ngunit bago po yan, mga kababayan, gusto ko po magsimula muna tayo sa ganitong katanungan. Ang ating Panginoong Kristo po ba, paano po ba pinatunayan niya ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang pagtupad sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit? Diyan po tayo magsimula. Babasahin ko po sa inyo, ito pong nasa aklat ng Ebreo, Kapitulo 9, ang talatay 14, ganito po ang ating mababasa.